May kakaiba sa hangin noong gabing iyon. Ramdam ko agad. Bago pa ako tuluyang humakbang sa gitna ng entablado, bago pa tuluyang tumama sa mukha ko ang init ng ilaw, may pakiramdam na parang may mali. Hindi ka ba? Hindi rin takot. Isa siyang tahimik na bigat sa dibdib, parang paalala na hindi ko pinansin. Luca, 2 minutes, sabi ng stage manager mula sa gilid, nakataas ang dalawang daliri. Tumango ako. Ngumiti. Sanay na ang katawan ko sa mga ganitong sandali. Ayusin ang balikat. Itaas ang baba. Isuot ang kumpiyansa na parang costume. Sa salamin ng backstage, nakita ko ang sarili ko. Parehong buhok. Parehong galaw. Parehong anyo na matagal ko nang ginagamit para mapansin. Para tanggapin. Handa ka na? Tanong ng isang backup musician habang inaayos ang gitara. Laging handa, sagot ko, pabiro pero may konting yabang. Ito na yon. Hindi naman kalakihan ang festival. Hindi stadium. Pero para sa isang tulad kong sanay lang sa bar at maliit na event, sapat na yon para maramdaman kong may narating ako. May kamera. May ilaw. May audience na hindi lang 10 o 20. May mga taong naghintay talaga. Habang tinatawag ang pangalan ko, narinig ko ang palakpakan. Hindi malakas pero malinaw. Totoo. At sa loob-loob ko, may boses na nagsabing, kita mo. May halaga ka rin. Lumabas ako sa entablado na parang may hawak na lihim. Ang lihim na iyon ay hindi talento. Hindi rin swerte. Ego iyon. Tahimik. Hindi bastos. Pero matagal nang lumalaki. Kumusta kayo? Sigaw ko sa mikropono. Wo, sagot ng ilan. May sumipol. May tumili. Umiti ako ng mas malaki. Automatiko ang galaw ng balakang, ang kumpas ng kamay, ang tono ng boses. Ilang taon ko na itong ginagawa. Ilang taon na akong ginagaya, umaasa, kumakapit sa ideya na kung kamukha mo ang isang sikat, baka sakaling sumikat ka rin. Habang tumutugtog ang unang kanta, lumipad ang isip ko sandali. Naalala ko kung paano nagsimula ang lahat. Mga taong nagsasabi, alam mo, kamukha mo siya. Noong una, inis. Pagkatapos, tanggap. Sa huli, ginamit ko. Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Pero may mukha ako. May boses na pwede na. At sapat na yon para mabuhay sa entablado. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, tapos ang unang kanta. Palakpakan. Mas malakas na ngayon. Salamat, sabi ko. Grabe, parang gusto ko na talagang manatili dito. May tumawa. Magaan. Natural. Alam nyo, dagdag ko, noong una, hindi ako naniniwala na darating ako sa puntong ganito. Isa pang tawa. Isa pang tango. Alam ko na ang timpla. Alam ko kung kailan magsisingit ng biro. Kung kailan magpapakarelatable. Kung kailan magpapaka-cute. Sa gilid ng entablado, napansin ko ang isang grupo. Tahimik sila. May hawak na rosaryo ang isa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kumirot ang loob ko, hindi sa takot, kundi sa panghuhusga. May nagdadasal pa pala sa ganitong oras, isip ko. Sa gitna ng festival. Hindi ko sinabi. Umiti lang ako at nagpatuloy. Habang lumilipat kami sa susunod na kanta, nagsalita ulit ako. Improvised. Gaya ng dati. Minsan, sabi ko, kapag may problema tayo, kung ano-ano ang hinihingan natin ng tulong, di ba? Milagro dito, dasal doon. May ilan na tumawa agad. May ilan na naghintay. Parang ewan. Parang masyado nating inaasa sa mga bagay na hindi natin sigurado. Tumahimik ang ilan. Pero sanay ako sa ganito. Akala ko sanay ako. At huwag niyo akong masamain, dagdag ko, may ngiting parang walang mali siya. Pero minsan, parang mas kilala pa natin ang mga santo kaysa sa mga taong katabi natin. May kaunting tawa. May ilang hindi. At doon ako nagkamali. Pati si alam nyo na, sabi ko, bahagyang umiling, ginagawa na lang simbolo. Parang dekorasyon. Parang kwento na paulit-ulit pero wala nang laman. Hindi ko binanggit ng diretsyo. Hindi ko ininsulto. Hindi ako sumigaw. Umiti lang ako. Parang biro. Parang wala lang. Pero may nangyari.
Hindi agad. Hindi dramatic. Tahimik. Parang may humigop ng hangin sa buong lugar. Ang palakpakan na inaasahan ko, hindi dumating. Ang tawa, naputol. Parang may nagpatigil ng oras. May nakita akong babaeng matanda sa harap. Nakayuko siya. May lalaking napapikit at nag-sign of the cross. May ilang nagbaba ng cellphone. At ang katahimikan iba siya. Mabigat. Hindi awkward. Hindi bored. May laman. Lumunok ako. Mumiti ulit. Kunwari walang napansin. Sige, sabi ko, mas mabilis ang boses kaysa kanina. Tuloy natin. Tumugtog ang banda. Pumasok ang intro. Kumanta ako. Pero may malamig na gumapang sa likod ko. Parang dahan-dahang hinahaplos ang batok pababa sa bulugod. Napasinghap ako ng bahagya. Nervyos lang, sabi ko sa sarili ko. Pagod lang. Pero habang kumakanta, parang mas mabigat ang hangin. Parang mas maliwanag ang ilaw. Parang may mali sa tunog kahit wala naman. Hinahanap ko ang mga mata ng audience. Hanap ko ang sigla. Ang kumpirmasyon. Ang nakita ko, mga matang nakatitig. Hindi galit. Hindi masaya. Naghihintay. At doon, sa gitna ng kanta, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naranasan sa entablado. Ang katiyakan na hindi ako nag-iisa. Hindi ko makita. Hindi ko marinig. Pero alam ko. Parang may presensyang nakapaligid. Hindi sa harap. Hindi sa likod. Kundi sa lahat. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa sarili ko. Umiling ako, pilit bumalik sa ritmo. Ngumiti ulit. Pero sa unang pagkakataon, may takot sa ngiti ko. Hindi ko alam na ilang minuto na lang, iiwan ako ng boses ko. Hindi ko alam na hihinto ang palabas sa harap ng lahat. Hindi ko alam na matututo ako sa paraang hindi ko kailanman pinili. Habang papalapit ang koro ng kanta, huminga ako ng malalim, handang ilabas ang nota na ilang daang beses ko nang kinanta dati. At doon, sa mismong sandaling iyon, may parang pumutol sa loob ko. Parang may sinabing, hanggang dito na lang. At kahit tumutugtog pa ang musika, kahit gumagana ang mikropono, may isang bagay na tuluyan nang nawala. Ang kontrol. May mga katahimikan na sandali lang. Yung tipong humihinto ang tunog bago muling sumabog ang palakpakan. Sanay ako roon. Parte iyon ng palabas. Parte ng timing. Parte ng control. Pero ang katahimikang bumalot sa entablado noong gabing iyon hindi ganoon. Hindi siya dumaan. Nanatili siya. Habang tumutugtog ang musika at gumagalaw ang mga ilaw, may bigat na parang dumikit sa bawat segundo. Kumakanta pa rin ako. Lumalabas pa ang boses ko. Tama ang tono. Sakto ang ritmo. Kung tutuusin, kung may manonood lang na nakapikit, iisiping normal ang lahat. Pero ang katawan ko, alam niyang nagsisimula ng may masira. Huminga ako ng mas malalim kaysa dati. Hindi dahil sa sayaw, kundi dahil parang kulang ang hangin. Parang masikip ang dibdib ko kahit wala namang humahawak. Parang may bahagyang hilo na dumarating at umaalis. Focus, sabi ko sa sarili ko. Huwag kang magpahalata. Tiningnan ko ang unang hanay ng mga tao. Dati, doon ako humuhugot ng lakas. Isang ngiti lang, isang tango, sapat na para bumalik ang kumpiyansa. Ngayon, iba. May mga nakatitig pa rin pero hindi humihingi ng aliw. Parang sila ang nagmamasid. Parang may hinihintay sila. Hindi ako. Hindi ang kanta. May isang binata na kanina'y sumasabay pa sa bawat linya. Ngayon, hindi na gumagalaw ang bibig. May babaeng kanina'y nagbi-video, ibinaba ang cellphone at niyakap ang sarili. At may ilan nakayuko. Bakit sila nakayuko? Ano ng problema? Gusto kong itanong. Nagbiro lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon basta biro. May biro kasing dumadaan. At may biro na tumatama. At ang tumama hindi lang sa kanila. Sa pagitan ng mga nota, napansin kong nanginginig ang kamay ko. Bahagya lang. Halos hindi makita. Pero ramdam ko. Parang may dumadaloy na kuryente sa balat ko. Hindi masakit. Nakakapanlamig. Lumapit ako ng kaunti sa mikropono, parang gusto kong dikitan ang sarili ko sa tunog ng sarili kong boses.
Parang umaasa akong iyon ang magpapaalala sa akin kung sino ako. Ikaw ito, sabi ko sa sarili ko. Ito ang mundo mo. Entablado mo to. Pero parang may boses sa loob na sumagot, sigurado ka. May bahagyang pag-etyo sa tenga ko. Hindi sa sound system. Sa loob ng ulo ko. Parang masyadong malinaw ang bawat tunog. Parang masyadong tahimik sa pagitan. Natapos ang kanta. Normal dapat ang susunod. Palakpakan. Sigawan. Paghinga. Wala. May ilang pumalakpak. Paisa-isa. Mahina. Parang nag-aalinlangan. Tumayo ako roon, hawak ang mikropono, at bigla kong naramdaman ang bigat ng sarili kong katawan. Parang mas mabigat ang mga paa ko. Parang mas mahirap lumunok. Salamat, sabi ko, mas mababa ang boses kaysa dati. May sumagot. May ilan. Pero parang may pader sa pagitan namin. Sa mga sandaling iyon, may kakaibang alaala ang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Bata pa ako noon. Unang beses kong kumanta sa harap ng maraming tao. Natakot ako. Nanginginig. Pero naroon ang pakiramdam na ligtas. Kahit magkamali ako, may hahawak. Ngayon wala. Para akong nakatayo sa gitna ng ilaw pero walang sahig sa ilalim. Humakbang ako ng isa, bahagyang sumayaw, pilit ibinabalik ang dating ako. Ang luka na sanay sa mata ng publiko. Ang luka na marunong magpatawa, magpahupa ng tensyon. Okay lang kayo, biro ko, pilit tumatawa. Parang ang tahimik nyo. May ilan na napangiti. Pero walang tumawa ng malakas. At doon ko naramdaman ang unang tusok ng takot. Hindi yung takot sa pagkakamali. Kundi takot na parang may hindi na maibabalik. May mali, bulong ng isip ko. May mali kang nagawa. Pero hindi ko pa rin matanggap. Hindi agad. Mas madali kasing magpanggap. Tumango ako sa banda. Senyas na ituloy. Pumasok ang susunod na kanta. Sa unang linya, okay pa. Lumalabas ang boses. Medyo nanginginig pero nariyan. Sa ikalawang linya, may bahagyang paninikip sa lalamunan. Parang may buhol. Hindi masakit. Hindi rin masyadong halata. Pero naroon. Tubig, naisip ko. Kailangan ko lang ng tubig. Pero habang papalapit ang pre-chorus, parang mas humigpit. Parang may kamay na dahan-dahang pumipisil sa loob ng leg ko. Hindi sapat para pigilan agad ang tunog. Sapat lang para ipaalala na may nangyayari. Humina ako ng mas malalim. Pilit. Napatingin ako sa gilid ng entablado. Ang director musical ay nakatingin sa akin, nakakunot ang noo. Hindi siya nagsasalita pero kita ko ang tanong sa mata niya. Okay ka lang? Umiti ako sa kanya. Isang mabilis, pilit na ngiti. Tinaas ko ang hinlalaki, parang sinasabing, okay lang. Nagsinungaling ako. At habang nagsisinungaling ako, mas lalo kong naramdaman ang katahimikan ng paligid. Hindi total na katahimikan. Nariyan pa rin ang musika. Ang tunog ng speaker. Ang mahihinang galaw ng tao. Pero may isa pang katahimikan sa ilalim ng lahat ng iyon. Mas malalim. Mas mabigat. Parang lahat ay huminto sa paghihintay. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas. Parang humaba ang oras. Parang ang bawat hinga ay may kasamang tanong. Itutuloy mo pa ba? At doon, sa gitna ng kanta, may isang malinaw na pakiramdam ang dumating. Hindi imahe. Hindi tunog. Isang kaalaman. Parang may presensya. Hindi sa harap ko. Hindi sa likod. Hindi sa taas. Kundi sa paligid. Parang ang hangin mismo ay may kamalayan. Napatigil ang paa ko sa paggalaw. Ang sayaw na otomatiko, naputol. Ang katawan ko, na sanay gumalaw kahit hindi iniisip, biglang naging mabigat. Hindi ka nag-iisa, sabi ng pakiramdam. At kasunod noon, isa pang mas nakakagulat na ideya. Hindi ito tungkol sa kanila. Hindi ko alam kung saan galing ang mga salitang iyon. Hindi ko sila narinig. Pero alam ko. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa excitement. Dahil sa kaba. Dahil sa isang bagay na hindi ko makontrol. Humigpit ang hawak ko sa mikropono. Parang iyon na lang ang hawak kong matibay. At sa sandaling iyon, kahit tumutugtog pa ang musika,
kahit gumagana pa ang ilaw, kahit nasa entablado pa ako. Hindi na ito ligtas na lugar. Para akong nakatayo sa gitna ng isang tanong na hindi ko kayang sagutin. At doon ko naintindihan, bago pa man mangyari ang susunod, na may isang bagay na tumugon sa sinabi ko kanina. Hindi ko pa ito naririnig. Hindi ko pa ito nakikita. Pero alam ko, sa kaibuturan ng dibdib ko, na may sumagot. May sandali sa entablado na alam mong may paparating, kahit hindi mo pa alam kung ano. Hindi iyon hula. Hindi rin imahinasyon. Isa siyang babala na dumarating sa katawan bago sa isip. Naroon na ako. Pumasok ang koro. Ang bahagi ng kanta na palagi kong inaabangan, ang parte kung saan karaniwan akong humahataw, kung saan naririnig ko ang sigawan at nararamdaman ko ang sarili kong lakas. Huminga ako ng malalim, hinanda ang dibdib, ang panga, ang dila. Isang galaw na ginawa ko na ng libo-libong beses. Pagbukas ng bibig ko may lumabas. Pero hindi iyon ang inaasahan ko. Parang manipis. Parang pilit. Parang may humaharang. Okay lang, sabi ko sa sarili ko. Nervyos lang. Konting lakas pa. Inulit ko. Dinagdagan ko ng puwersa. Itinaas ko ang baba, sinandal ko ang tunog sa dibdib ko, gaya ng itinuro sa akin noon. May lumabas ulit, pero parang hinahabol ang sarili. Hindi buo. Hindi malaya. May kirot sa lalamunan. Hindi masakit na parang sugat. Mas masahol pa. Parang may nakabuhol sa loob. Isang buhol na hindi mo mahila, hindi mo makita, hindi mo mapuwersa. Huminga ako ulit. Mas mabilis na ngayon. Naririnig ko ang sarili kong paghinga sa mikropono. Huwag kang mataranta, utos ko sa sarili ko. Mumiti ka. Umiti ako. Ang ngiting iyon ang pinakasinungaling na ngiti na nailagay ko sa mukha ko. Dahil sa likod nito, may takot na biglang sumiklab. Hindi maliit. Hindi kayang itago. Pinilit kong gumalaw. Sumayaw. Kumindat. Parang sinasabi sa lahat, parte lang to ng palabas. Pero ang katawan ko hindi na nakikisama. Naramdaman kong nanginig ang tuhod ko. Bahagya lang. Pero sapat para mapansin ko. Parang gusto nilang bumigay. Parang hindi na nila kilala ang bigat na binubuhat nila. Tumingin ako sa banda. Ang direktor musical ay nakatayo sa likod, hindi gumagalaw, nakatitig sa akin na parang may gustong itanong pero ayaw gambalain ang sandali. Kita ko ang pag-angat ng kilay niya. Ang bahagyang pagtagilid ng ulo. Anong nangyayari? Inangat ko ulit ang hinlalaki. Mas mabilis. Mas pilit. Isang kasinungalingan na paulit-ulit kong ginagamit sa buhay ko. Nagpatuloy ang musika. Sumubok akong magsalita sa pagitan ng linya. Sabay-sabay tayo, sabi ko, halos pabulong, umaasang matatakpan ng sigawan ng audience. Walang sumagot. Hindi dahil ayaw nila. Dahil tahimik sila. Ang katahimikan ngayon ay hindi na lang mabigat. Parang kumakain. Parang hinihigop ang lakas ng bawat tunog. Lumapit ako lalo sa mikropono, halos idikit ang bibig ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang ilabas ang nota. Wala. Hindi kahit bulong. Parang may pinatay na ilaw sa loob ko. Nanlaki ang mata ko. Isang segundo lang, pero sapat para maramdaman ng buong katawan ko ang pagbagsak. Parang may nahulog sa dibdib ko. Parang may pinto na biglang nagsara. Hindi pwede, sigaw ng isip ko. Hindi na yon. Hindi dito. Pinilit ko ulit. Binuka ko ang bibig ko, hinigpitan ng tiyan, pinilit itulak ang hangin pataas. Isang manipis na tunog ang lumabas. Halos hindi marinig. Parang hininga na lang. Parang paalam. Narinig ko ang bulungan sa audience. Mahina. Hindi mapang-asar. Mas naguguluhan kaysa anumang iba pa. Parte ba to ng kanta? May narinig akong tanong mula sa unahan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako humihinga ng tama. Mabilis. Putol-putol. Parang hinahabol ko ang hangin pero ayaw niya akong abutin. Sinubukan kong tumawa. Walang tunog. Lumabas lang ang hangin sa bibig ko. Parang hangin sa lobo na tinusok. Tumigil ang banda. Hindi sabay-sabay. Hindi planado. Isa-isa. Parang may naramdamang mali ang bawat isa at nagdesisyon ng hindi nag-uusap.
At sa pagtigil ng huling nota, bumagsak ang katahimikan. Hindi na ito katulad ng kanina. Ito ay buo. Ganap. Walang takas. Nakatayo ako roon, hawak ang mikropono, nakatitig sa harap na parang hindi ko alam kung nasaan ako. Ang ilaw ay nakatutok pa rin sa akin. Ang pawis ay dumadaloy sa likod ko. Ang makeup ko, ramdam kong nagsisimula ng bumigay. May pumasok na isang malinaw na emosyon, hiya. Hindi ang hiya na nakakahiya dahil nagkamali ka. Kundi ang hiya na parang may nakakita sa loob mo, lampas sa lahat ng maskara. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Parang may pumipisil. Parang may pumipigil sa paghinga ko, hindi dahil kulang ang hangin, kundi dahil may mas mabigat sa loob. Sabihin mo kahit ano, sabi ng isip ko. Magbiro ka. Ipaliwanag mo. Binuka ko ang bibig ko. Walang lumabas. Wala. Kahit tunog. Kahit hininga. Parang may humawak sa lalamunan ko mula sa loob. Hindi masakit. Mas malinaw kaysa sakit. Isang hangganan. May isang segundo na inisip kong tumakbo. Bumaba sa entablado. Ipagpatay ang ilaw. Tapusin lahat. Pero ang mga paa ko hindi gumalaw. Para akong nakaugat sa sahig. Parang may bigat na humihila pababa. Hindi puwersa. Hindi pananakot. Isang pagpigil. Tumingin ako sa mikropono na parang hindi ko na ito kilala. Ilang taon ko itong hinawakan. Ilang taon ko itong inasahan. Ilang taon ko itong ginamit para takpan ang mga bagay na ayaw kong maramdaman. At ngayon, tahimik siya. Mas tahimik kaysa sa buong lugar. Narinig ko ang isang upuan na gumalaw. May umubo. May huminga ng malalim. May nagdasal ng pabulong. Pero ako wala. Sinubukan kong sabihin ang pangalan ko. Kahit iyon lang. Isang salita. Isang tunog na magpapatunay na may kontrol pa ako. Wala. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikang iyon, naintindihan ko ang isang bagay na tumama sa akin na parang hampas. Ang boses ko hindi pala akin. Hiniram ko lang siya. At ngayon, iniwan niya ako. Nakatayo pa rin ako roon, bibig na nakabukas, mikropono sa kamay, ilaw sa mukha, at buong mundo na nakatingin. At wala akong maibigay. Hindi ko alam na ang pinakamasakit ay hindi pa dumarating. Walang tunog. Iyon ang unang malinaw na bagay. Wala nang musika. Wala nang bulungan. Wala nang galaw na may saysay. Ang buong lugar ay parang huminto sa paghinga, at ako ang sentro ng paghintong iyon. Nakatuon pa rin ang ilaw sa akin, pero pakiramdam ko ay mas madilim kaysa kailanman ang paligid. Nakatayo ako roon, hawak ang mikropono na wala ng silbi, bibig na bahagyang nakabukas, dibdib na umaalsa at bumabagsak na parang hinahabol ang sarili. Sinubukan kong huminga ng dahan-dahan, pero bawat hinga ay parang may kasamang tanong na hindi ko kayang sagutin. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ko alam kung saan ko dapat tingnan ang mga mata ko. Sa sahig? Sa audience? Sa kawalan? Parang kahit saan ako tumingin may bigat. Parang kahit saan ako tumingin may nakakakita. At doon, sa gitna ng katahimikan, may dumating. Hindi siya tunog agad. Hindi rin salita. Isa siyang presensya. Hindi ko siya nakita. Walang liwanag. Walang hugis. Walang anyo. Pero ramdam ko siya ng mas malinaw kaysa sa init ng ilaw sa balat ko. Parang ang hangin mismo ay naging siksik. Parang may katahimikan sa loob ng katahimikan. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang boses ko, tumigil ang pagtakbo ng isip ko. Wala nang paliwanag. Wala nang depensa. Wala nang dahilan. May bigat na bumaba sa balikat ko, hindi para idiin ako, kundi para ipaalala kung gaano na pala kabigat ang matagal ko nang binibitbit. At saka ko siya narinig. Hindi mula sa mikropono. Hindi mula sa mga speaker. Hindi mula sa audience. Hindi rin siya katulad ng boses sa isip na sanay akong kausapin araw-araw. Ito ay malinaw. Tahimik. Matatag. Huwag mong libakin ang hindi mo nauunawaan. Hindi siya sigaw. Hindi siya banta. Hindi siya galit. Isa siyang pagwawasto. Parang may nagsabi ng totoo nang walang intensyong saktan, pero walang balak ding magpalusot. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko. Hindi bigla. Hindi dramatiko.
Parang unti-unting naubos ang lakas na matagal nang hindi ko napapansing hawak ko pa pala. Ang mikropono ay nanginginig sa kamay ko. Sinubukan kong humawak ng mas mahigpit pero wala na akong mahawakan. Bumigay ang mga binti ko. Lumuhod ako sa entablado. Hindi dahil gusto ko. Hindi dahil may nag-utos. Hindi dahil may plano. Dahil hindi ko na kayang tumayo. May narinig akong hininga mula sa audience. May kumilos. May tumayo. May umiyak. May nagdasal. Pero lahat ng iyon ay parang nangyayari sa malayo. Parang nasa ilalim ako ng tubig at ang mundo ay nasa ibabaw. Naramdaman kong bumagsak ang luha ko. Hindi ko ito pinigilan. Wala na akong lakas para pigilan ang anuman. Ang make-up ko ay tuluyang bumigay. Ang imahe na ilang taon kong binuo, unti-unting gumuho sa bawat patak ng luha. At doon, sa gitna ng pag-iyak na yon, may isang salita ang lumabas. Hindi ko ito inisip. Hindi ko ito pinili. Hindi ko ito hinanap. Lumabas lang siya. Patawad. Hindi ko alam kung kanino ko siya sinabi. Sa audience? Sa sarili ko? Sa presensyang iyon? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, totoo siya. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi biglaan. Hindi parang pelikula. Walang liwanag na bumaba. Walang tunog na sumabog. Pero may isang buhol sa lalamunan ko ang dahan-dahang lumuwag. Ang dibdib ko, na kanina'y parang pinipiga, ay bahagyang gumaan. Ang paghina ko ay naging mas pantay. Hindi perpekto. Pero posible na ulit. Nanatili akong nakaluhod. Hindi ako nagmadaling tumayo. Parang may respeto ang katawan ko sa sandaling iyon, kahit hindi pa lubos na naintindihan ng isip ko ang nangyayari. Tahimik ang lahat. Hindi ang katahimikan ng gulat. Hindi ang katahimikan ng hiya. Isang katahimikan na parang may nakikinig. Dahan-dahan akong tumingala. Wala akong nakita. Walang figura. Walang imahe. Walang anyong pwedeng ilarawan. Pero ramdam ko. Isang presensya na hindi nang aapi, hindi naninindak, hindi nagmamadali. Parang isang ina na hindi sumisigaw pero hindi rin nagbubulag-bulagan. Naramdaman kong kusang naglapit ang mga kamay ko. Pinagdikit ko sila sa harap ng dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan ko huling ginawa yon. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa ngayon. Parang nauna ang katawan kaysa sa isip. May narinig akong tinig mula sa audience. Mahina. Nanginginig. Isang panalangin. Isang ama namin na nagsimula sa unang hanay. Hindi malakas. Hindi sabay-sabay. Pero tutu. Isa pang tinig ang sumunod. At isa pa. Hindi sila kumanta para sa akin. Hindi rin para sa palabas. Parang para sa sandaling iyon mismo. Umiiyak pa rin ako pero iba na ang pakiramdam. Hindi na takot. Hindi na hiya. Pagkilala. Pagkilala na may mga bagay pala akong hindi alam. Na may mga hangganan pala akong hindi ko dapat tinatawanan. Na ang lakas na inakala kong akin ay hiniram ko lang pala. Lumipas ang ilang sandali. Hindi ko alam kung gaano katagal. Walang oras sa ganitong mga sandali. Dahan-dahan, naramdaman kong bumalik ang init sa dibdib ko. Hindi ang init ng adrenaline, kundi init ng katahimikan. Humina ako ng malalim. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang boses ko, nagsalita ako ulit. Patawad, ulit ko, mas malinaw na ngayon. Mahina pa rin. Pero buo. Narinig ko ang sarili kong tinig. Hindi siya bumalik na parang tropeo. Hindi siya bumalik na parang gantimpala. Bumalik siya na parang isang bagay na muling ibinigay matapos kong bitawan ang pag-aakalang pag-aari ko siya. May marahang paghinga mula sa audience. May luha. May tango. Walang palakpakan. Walang sigawan. At doon ko naisip, habang nakaluhod pa rin ako sa entablado, natapos na ang pinakamasamang bahagi. Mali pala ako. Akala ko roon nagtatapos ang lahat. Nagkamali ako. Hindi ko matandaan kung paano ako bumaba ng entablado. Hindi iyon dahil sa pagkahilo. Hindi rin dahil sa luha. Parang may bahagi ng gabing iyon na hindi na dumaan sa alaala ko ng buo. Ang alam ko lang, isang sandali ay nakaluhod pa ako sa gitna ng ilaw, at sa susunod, nasa likod na ako ng kurtina,
may malamig na hangin sa mukha ko at may bigat pa rin sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako naglakad palabas na parang artista. Walang palakpakan. Walang sigawan. Walang humabol para sa litrato. Tahimik na bumuka ang daan. Parang alam ng mga tao na hindi iyon pagtatapos ng palabas, kundi pagtatapos ng isang bagay na mas malalim. May umiiyak. May nakatingin lang. May nakayuko pa rin. Nang tuluyan akong makalabas sa gilid ng entablado, bumigay ang mga binti ko. Umupo ako sa isang kahon ng kagamitan, nanginginig ang mga kamay ko. Isang teknisyan ang lumapit at iniabot ang bote ng tubig. Okay ka lang, tanong niya, mahina ang boses, parang takot na masira ang katahimikan. Tinanggap ko ang bote, pero hindi ko ito mabuksan. Nanginginig ang mga daliri ko. Hindi dahil sa lamig. Dahil sa bigat ng nangyari. Hindi ako sumagot. Ilang segundo ang lumipas bago dumating ang director musical. Wala siyang sinabi. Hindi siya nagtanong. Ni hindi niya ako tinapik sa balikat. Niyakap niya ako. At doon tuluyang bumagsak ang huling pader na pilit kong pinananatili. Umiyak ako sa balikat niya na parang bata. Hindi dahil napahiya ako. Kundi dahil parang may bigat na matagal ko ng pasan ang biglang ibinaba. Sa loob ng dressing room, umupo ako sa harap ng salamin. Ang babaeng tumingin pabalik sa akin ay hindi ko kilala. Gulo ang buhok. Burado ang makeup. Namumugto ang mga mata. Pero may bago. Isang uri ng katahimikan sa tingin. Isang seryosong hindi ko pa nakikita dati. Habang nakaupo ako roon, tahimik, may kumatok sa pinto. Mahina. Mainat. Pwede ba akong pumasok? Tanong ng isang boses ng babae. Tumango ako kahit hindi ko alam kung sino siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Siya ang nakita kong nakayuko sa unang hanay kanina. Ang may hawak ng rosaryo. Mabagal siyang maglakad. Hawak pa rin niya ang rosaryo ngayon. Hindi ako narito para pagalitan ka, sabi niya agad, parang alam niyang iyon ang una kong isipin. Narito ako para magpasalamat. Napakunot ang noo ko. Magpasalamat? Ngumiti siya. Hindi malaki. Hindi pilit. Isang ngiting may panahon. Sagot niya. Dahil hindi lahat ay may lakas ng loob na tumanggap ng pagwawasto sa harap ng lahat. Hindi ako nakapagsalita. Lumapit siya at inilagay ang rosaryo sa mesa sa tabi ko. Hindi humihiya ang ina, sabi niya. Nagtutuwid siya kapag may oras pa. Hinawakan niya ang kamay ko sandali. Mainit. Matatag. Hindi mo kailangang magdasal ngayon, dagdag niya. Itago mo lang. Darating ang araw na maintindihan mo kung bakit ito napunta sa'yo. Umalis siya ng tahimik, iniwang bukas ang pinto at iniwang bukas ang isang tanong sa loob ko. Matagal akong nakaupo roon, nakatingin sa rosaryo. Simple. Tahimik. At sa kabila ng lahat ng nangyari, ayaw ko itong itabi. Nang gabing iyon, umuwi ako ng walang seremonya. Walang selebrasyon. Walang after party. Sa bahay, umupo ako sa kama, hawak ang rosaryo, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsalita ako ng totoo. Hindi maganda. Hindi maayos. Pero totoo. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng telepono. 1, 2, 10. Hindi tumitigil. Mga mensahe. Tawag. Notifikasyon. Binuksan ko ang social media at doon ko nakita ang lahat. May mga video. Iba't ibang anggulo. Ang sandaling tumahimik ang entablado. Ang pagkakawala ng boses ko. Ang pagkaluhod ko. Ang salitang ipatawad. May mga komento. Marami. Arte lang. Publicity stunt. Nabaliw. Pero may iba rin. May naramdaman ako. Hindi ko may paliwanag pero totoo yon. Nagdasal kami para sa'yo. Tahimik akong nag-scroll. Hindi ako sumagot. Hindi ako nag-like. Hindi ako nag-post ng paliwanag. Sa unang pagkakataon, wala akong kontrol sa kwento. At kakaiba, hindi ako natakot. Lumabas ako ng bahay para maglakad. Kailangan ko ng hangin. Dala ko ang rosaryo sa bulsa, hindi ko alam kung bakit. May mga taong lumapit. Hindi para magpa-picture. Para humawak ng kamay.
para magsabi ng isalamat. May isang lalaki na tumango lang, parang may alam kaming dalawa na hindi na kailangang sabihin. Pero dumating din ang mga mensahe ng galit. Pangungutya. Panlalait. Masakit. Pero hindi na ako bumalik para ipagtanggol ang sarili ko. Umupo ako sa sala ng gabing iyon, pinatay ang ilaw, inilayo ang telepono, at sa katahimikan, naalala ko ang tinig na iyon sa entablado. Hindi na siya nagsalita muli, pero naroon pa rin ang etyo niya. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Kung magsasalita ako ngayon para ipaliwanag, sisirain ko ang lahat. Hindi lahat ng nangyayari ay dapat ipagtanggol. May mga bagay na dapat hayaang huminga. At doon, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, gumawa ako ng tahimik na desisyon. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ako makikipagtalo. Hindi ako gagamit ng nangyari para magmukhang tama. Hindi pa tapos ang kwento. At ramdam ko, sa kaibuturan ng dibdib ko, na ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Dumating ang pagsubok hindi bilang balita sa entablado, hindi bilang iskandalo, at lalong hindi bilang kwento na pwedeng i-edit o ulitin. Dumating ito bilang isang tawag. Maikli. Diretso. Walang paligoy. Luka, sabi ng boses sa kabilang linya, pagod at maingat, nasa ospital ang nanay mo. Hindi ko agad tinanong kung bakit. Hindi ko tinanong kung gaano kalala. Hindi ko tinanong kung anong oras. Parang may bahagi sa loob ko na alam na sapat na ang impormasyong iyon para baguhin ang lahat. Kinuha ko ang bag ko at lumabas ng bahay na parang may humihila sa akin palabas. Nakalimutan kong isara ang ilaw. Nakalimutan kong tignan ang sarili ko sa salamin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala akong pakialam kung paano ako magmumukha sa labas. Sa biyahe papunta sa ospital, pakiramdam ko ay humahaba ang bawat minuto. Ang bawat ilaw trapiko ay parang panunuya. Ang bawat paghinto ay parang pagtulak pabalik sa akin. Sa loob-loob ko, may isang boses na paulit-ulit na tanong. Paano kung huli ka na? Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng amoy ng disinfectant at katahimikang mas mabigat pa kaysa sa katahimikan ng entablado. Dito, walang ilaw na nakatutok. Walang audience. Walang nakatingin. At wala ring maskarang pwedeng isuot. Nakita ko siya sa kama. Maputla. May mga tubo. Mabagal ang paghinga. Ang kamay niyang sanay humawak sa akin noong bata pa ako, ngayon ay tila napakagaan. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Ma, bulong ko. Hindi siya agad gumalaw. At doon, sa gitna ng ospital na walang pakialam kung sino ka, naramdaman ko ang takot na hindi ko kailanman naramdaman sa entablado. Hindi takot na mapahiya. Hindi takot na mawalan ng boses. Takot na mawalan ng tao. Lumapit ang doktor. Nagsalita siya tungkol sa mga pagsusuri, sa mga posibilidad, sa paghihintay. Mga salitang teknikal na hindi nagpapagaan ng loob. Tumango lang ako, pero ang isip ko ay nasa kamay pa rin ng nanay ko. Pag-alis ng doktor, nanatili akong nakaupo. Tahimik. Walang sinasabi. Sinubukan kong mag-isip ng lohikal. Sinubukan kong magplano. Sinubukan kong kontrolin ang sitwasyon, gaya ng lagi kong ginagawa sa buhay ko. Wala akong nakuhang sagot. At doon, halos hindi ko namalayan, may ginawa ako na hindi ko inaakalang gagawin ko. Nanalangin ako. Hindi nang malakas. Hindi maayos. Hindi gaya ng naririnig ko sa simbahan noong bata pa ako. Nagsalita lang ako. Sinabi kong natatakot ako. Sinabi kong hindi ko alam ang tamang hilingin. Sinabi kong hindi ako karapat-dapat humingi ng anuman, pero humihingi pa rin ako. Hindi ako humiling ng milagro. Hindi ako humiling ng agarang lunas. Humingi ako ng lakas. At habang nakaupo roon, hawak ang kamay ng nanay ko, may dumating na pamilyar na pakiramdam. Hindi pangako. Hindi sagot. Kasama. Parang may umupo sa tabi ko at nagsabing, hindi ka nag-isa. Kahit ano pa ang mangyari. Lumipas ang oras. Mabagal. Mabigat. Pinanood ko ang monitor. Pinanood ko ang dibdib niyang umaangat at bumababa. Pinanood ko ang ibang pamilya sa paligid, may umiiyak, may nagdadasal, may nakatitig lang sa kawalan. Dati, titingnan ko sila ng may distansya. Ngayon, naintindihan ko. Kinagabihan, bumalik ang doktor. Mas maingat ang tono niya ngayon.
May maliit na pag-asa. Hindi tiyak. Pero naroon. Isang salita ang tumama sa akin ng higit sa lahat. Pag-asa. Nanatili ako sa ospital ng gabing iyon, natulog sa upuang hindi ginawa para tulugan. May rosaryo sa bulsa ko. Hindi ko ito nilabas. Hindi ko rin ito binilang. Sapat nang alam kong naroon siya. Kinabukasan, bahagyang gumalaw ang mga daliri ng nanay ko. Kinabukasan ulit, bumukas ang mga mata niya. Mahina. Pagod. Umiti siya ng bahagya. Nanaginip ako, sabi niya, halos pabulong. May babae raw na nagsabi sa akin na huwag matakot. Hindi ako nagtanong kung sino. Hindi ko kailangan. Ang mga sumunod na araw ay hindi dramatic. Walang biglaang paggaling. Walang balitang ikinagulat ng lahat. Unti-unti. Bawat maliit na pagbabago ay parang tahimik na tagumpay. Bawat paghinga na mas maayos ay parang paalala. At sa bawat araw na yon, may unti-unting nagbabago rin sa loob ko. Hindi na ako nagmamadali. Hindi na ako naghahanap ng paliwanag sa lahat. Hindi na ako natatakot sa katahimikan. Nang tuluyan siyang makauwi, umupo ako sa kwarto ko at umiyak. Hindi lang dahil sa ginhawa. Dahil sa pasasalamat. Kung hindi nangyari ang gabing iyon sa entablado, mag-isa sana akong dumaan sa pagsubok na ito. Mayabang. Galit. Pilit kinokontrol ang hindi pwedeng kontrolin. Pero ngayon, marunong na akong maghintay. Marunong na akong manahimik. Marunong na akong magtiwala kahit walang kasiguruhan. At doon ko naintindihan ang isang bagay na tumagos hanggang buto. Hindi ako itinama para mapahiya. Inihanda ako. Habang pinagmamasdan ko ang nanay ko na unti-unting bumabalik sa lakas niya, alam kong hindi na ako babalik sa dating ako. Ang tanong na lang ngayon, sino ako mula rito? Hindi pa tuluyang tahimik ang mundo nang magsimulang dumating ang mga imbitasyon. Isa muna. Pagkatapos dalawa. Pagkaraan, sunod-sunod. Mga mensahe. Mga tawag. Mga email na may maingat na tono pero malinaw ang intensyon. Gusto ka naming imbitahan. May malaking audience. Pwede nating gawing espesyal ang pagbabalik mo. Hindi nila sinasabi ng diretsyo pero malinaw ang nasa pagitan ng mga salita. Gamitin natin ang nangyari. Sa una, hindi ko sinagot. Hinayaan kong mag-ring ang telepono. Hinayaan kong manatili ang mga mensahe sa inbox. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kailangan akong marinig muna sa sarili ko bago ko pakinggan ang iba. Pero dumating ang isang tawag na hindi ko agad na ibaba. Luka, sabi ng lalaki sa kabilang linya, magalang pero puno ng sigla, hindi ito basta show. May impact ang nangyari sa'yo. May momentum. Sayang kung palalagpasin. Momentum. Isang salitang dati sapat na para tumalon agad ako. Anong klaseng event? Tanong ko mahinahon. Malaki, sagot niya. Maraming tao. Cameras. Coverage. Pwede kang kumanta at magkwento. Gusto ng mga tao ang ganun. Tumahimik ako sandali. Gusto nilang marinig ang nangyari, dagdag niya. Gusto nilang maramdaman ulit. O gusto nilang panoorin, naisip ko. Pag-isipan ko, sabi ko. Pagkababa ko ng tawag, umupo ako sa sofa at tumitig sa kawalan. Dati, hindi ko na kailangan mag-isip. Ang sagot ay laging. Palaging sa entablado. Sa ilaw. Sa atensyon. Ngayon, iba. May dalawang boses sa loob ko. Ang una, pamilyar. Ito na ang pagkakataon mo. Huwag mong sayangin. Ang ikalawa, mas tahimik. At pagkatapos, ano ang mangyayari kapag ginamit ko ang nangyari bilang palabas? Kapag inulit ko ang kwento na parang eksena? Kapag ginawa kong bahagi ng setlist ang isang sandaling hindi ko kontrolado? Para kanino yon? Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang imbitasyon. May ilang mas lantad. Pwede nating ulitin ang emosyon. Gawin nating mas malinaw ang mensahe. Magiging viral to ulit. Viral. Noong una, iyon ang hinabol ko. Ngayon, iyon ang iniiwasan ko. Isang gabi, kinuha ko ang isang papel at ballpen. Hindi para magsulat ng kanta. Para magsulat ng mga tanong. Para saan ka kumakanta? Kanino ka nagsasalita? Sino ka kapag walang pumapalakpak? Walang agarang sagot.
Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nainip. Dumaan ang ilang araw bago ako sumagot sa alinman sa mga imbitasyon. At nang sumagot ako, isa lang ang pinili ko. Hindi malaking event, hindi festival. Hindi may kamera sa bawat sulok. Isang maliit na pagtitipon sa isang komunidad. Walang entablado na mataas. Walang ilaw na nakakasilaw. Walang pangakong exposure. Bago pa man ako pumayag, malinaw na agad ang sinabi ko. Hindi ako magbibiro. Hindi ako mag-improvise ng komentong hindi ko pinaghahandaan. At hindi ako kakanta para magpahanga. May katahimikan sa kabilang linya. Okay, sagot ng organizer, simple. Gusto ka pa rin naming marinig. Sa araw ng event, iba ang kaba na naramdaman ko. Hindi ka ba ng pag-perform? Kaba ng pagiging totoo? Sa likod ng maliit na entablado, tumayo ako sandali ng tahimik. Walang ritual. Walang huddle. Walang pep talk sa sarili. Tahimik lang. Sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang artista, hindi ako humiling ng palakpakan bago magsimula. Umakyat ako. Tumingin sa mga tao. May matatanda. May bata. May mga mukhang hindi ako kilala. At kakaiba gumaan ang pakiramdam ko. Kumanta ako. Hindi gaya ng dati. Walang ginagaya. Walang galaw na hiniram. Walang karakter na sinuot. Ang boses ko ay hindi perpekto. May konting gaspang. May konting kaba. Pero akin. Pagkatapos ng huling nota, hindi ako nagsalita. Walang paliwanag. Walang kwento. Walang mensahe na kailangang ipilit. Tahimik akong bumaba ng entablado. Walang sigawan. Walang iisa pa. Walang standing ovation. May ilan lang na tumango. May ngumiti. May lumapit para magpasalamat, hindi para magtanong. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng kawalan ng umalis ng walang palakpakan. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Habang naglalakad ako pauwi ng gabing iyon, naisip ko ang lahat ng tinanggihan ko. Ang mga pagkakataong maaaring nagdala ng mas maraming mata, mas maraming boses, mas maraming ingay. Pero naisip ko rin ang isang bagay na hindi ko kailanman naranasan noon. Katahimikan sa loob. Alam kong may kapalit ang pinili ko. Mas kaunting entablado. Mas kaunting imbitasyon. Mas kaunting ingay. Pero alam ko rin na may darating pang isang sandali. Isang huling tagpo. Isang huling pagharap. At sa pagkakataong iyon, hindi ako kakanta. Makikinig muna ako. Hindi ito konsyerto. Hindi rin palabas. At lalong hindi ito pagtatanggol. Umupo ako sa harap ng mga tao na walang hawak na mikropono sa simula. Isang bangkong kahoy lang. Isang maliit na plaza. Walang ilaw na nakatutok. Walang musikang pampasok. Walang intro na magpapataas ng emosyon. Tahimik ang paligid pero hindi na ako natatakot sa katahimikang iyon. Hindi ako nandito para kumanta, sabi ko ng marahan. Nandito ako para magsabi ng totoo. May ilang umayos ng upo. May tumango. May mga mukhang walang ideya kung sino ako at sa unang pagkakataon, hindi iyon masakit. Nakakagaan. Hindi ako nag-umpisa sa gabi ng entablado. Hindi ko agad binanggit ang pagkawala ng boses. Hindi ko binigyang buhay ang eksena. Hindi ko ito ginawang kwento na may dramatikong banggit. Nag-umpisa ako sa sarili kong pagkukulang. Matagal akong nagsalita ng hindi nag-isip, sabi ko. Matagal akong gumamit ng biro para magmukhang matalino. At matagal akong naniwala na ang hindi paniniwala ay mas mataas kaysa paniniwala. Tahimik ang mga tao. Hindi dahil naghihintay sila ng twist. Dahil nakikinig sila. Hindi ko kinamuhian ang kahit sino, dagdag ko. Pero minsan, sapat na ang pangungutya para makasakit. Humina ako ng malalim. Hindi dahil kinakabahan ako. Dahil gusto kong piliin ang susunod kong salita. Akala ko noon, ang kalayaan ay sabihin ang kahit ano. Ngayon, alam ko na ang tunay na kalayaan ay ang pumili ng mga salitang hindi sisira. May isang babae sa unahan na tumango. May isang lalaki sa gilid na nakapikit. Hindi ko sila kilala. Pero parang may dumadaloy na pagkakaintindihan sa pagitan namin. Hindi ako humingi ng tawad muli. Hindi dahil wala na akong pagsisisi, kundi dahil ang ilang paghingi ng tawad ay mas totoo kapag ipinapakita, hindi inuulit. May nagtaas ng kamay.
Nagbago ka ba ng panig? Tanong niya, diretsyo pero hindi mapanghamon. Umiti ako. Hindi, sagot ko. Nagbago ako ng postura. Huminto akong tumingin mula sa taas. May munting bulungan. Hindi pagtutol. Pagkilala. May isa pang nagtanong kung lahat ba ng nangyari ay estratehiya. Kung sinadya. Kung ginamit. Hindi ako nainsulto. Kung estratehiya yon, sagot ko, inuulit ko sana. Ginawa ko sanang palabas. Pinili ko sana ang ingay. Pero pinili ko ang katahimikan. At hindi iyon nagbebenta. May marahang pagtawa. Hindi malakas. Hindi panlate. Magaan. Kinuha ko ang rosaryo mula sa bulsa ko at inilapag sa bangko. Hindi ko ito itinaas. Hindi ko ito ipinakita bilang patunay. Dumating ito sa akin nang hindi ko hinahanap, sabi ko. Hindi nito inayos ang buhay ko. Hindi nito ako ginawang perpekto. Pero pinaalala nito araw-araw na may mga bagay na dapat igalang kahit hindi mo palubos na nauunawaan. Tahimik ang plaza. Mainit ang hangin. May mga batang naglalaro sa malayo. Normal ang mundo. At sa gitna ng normal na yon, may nangyayaring mahalaga. May humiling na kumanta ako. Huminto ako sandali. Hindi dahil ayaw ko. Dahil gusto kong siguraduhin kung bakit. Kakanta ako, sabi ko sa huli. Pero hindi para magpakitang gilas. Hindi para gumanap. Kakanta ako bilang ako. Tumayo ako. Walang banda. Walang cue. Isang kanta lang. Simple. Walang mataas na nota na kailangang patunayan. Walang galaw na kailangang sundan. Habang kumakanta, hindi ko hinanap ang reaksyon. Hindi ko sinukat ang sarili ko sa mga mata ng iba. Kumanta lang ako dahil iyon ang natitira kapag tinanggal mo ang lahat ng dahilan. Pagkatapos ng huling linya, bumalik ako sa bangko. Walang palakpakan na sumabog. Walang sigawan. Walang hiyawan. May katahimikan. At sa katahimikang iyon, may lumapit. Isa-isa. Hindi para magtanong. Para magpasalamat. Para magsabi ng may naalala ako. Para magsabi ng kailangan ko ring huminto. Isang babae ang nagsabi, hindi kita narinig gamit ang tenga. Narinig kita gamit ang puso. Umuwi ako ng gabing iyon na naglalakad. Mabagal. Walang music sa tenga. Walang phone sa kamay. Iniisip ko ang lahat ng nawala at lahat ng natamo. Nawala ang ilang entablado. Nawala ang ilang oportunidad. Nawala ang ingay. Pero nakuha ko ang kapayapaan nang hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Nakuha ko ang lakas ng pagpili ng katahimikan kapag ang mundo ay sumisigaw. Nakuha ko ang responsibilidad sa bawat salitang binibitawan ko. Hindi ko alam kung bakit ka umabot sa puntong ito. Baka dahil sa kuryosidad. Baka dahil sa galit. Baka dahil sa pananampalataya. Pero kung nandito ka pa rin, may isang bagay akong gustong iwan. Ang mga salita ay hindi lang tunog. Ipinapakita nila kung sino tayo. At minsan, sapat na ang isang sandali ng pagbagal para maiwasan ang isang buhay ng pagsisisi. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.